Tutuloy natin ang pag-aaral ng ating mga ninuno sa pananampalataya, ang mga apostles, the master's men. Nakita natin na ang mga tauhan na pinili ng Panginoon ay hindi yung ating mga inaasahan. At tulad ng sinabi ko sa inyo noon, nung sinimulan kong pag-aralan to, matagal ng panahon, noon pa, inaasahan ko, masusumpungan ko yung mga tao na kumbaga sa ano ay pinaka-top, matatalino, mga matataas ang pinag-aralan. Pero na-encourage ako kasi nakita ko na ang Panginoon pala, ang mga ginamit niyang tao upang ikalat ang magandang balita ay mga katulad din natin na may mga depekto at merong mga kakulangan pa sa ating paglago. Kaya nga ang napapaluwalhatian, pag meron man nangyari maganda sa ating buhay na gamit tayo ay lagi ang Panginoon. Inuulit ko sa inyo, ang number one na ginagamit ni Satanas para sa buhay ng isang tunay na Kristiyano ay yung tinatawag na discouragement o yung pagpapahina ng loob para ma-distract ka upang bigyan ng pasalamat ng Panginoon sa lahat ng bagay. Kasi di ba kahit sa mga problema, dapat nagpapasalamat tayo. Pero pag nadi-discourage tayo, minsan, nawawalan na tayo ng faith. Kaya pag nabasa natin itong mga taon to na sa kabila ng kanilang kahinaan, ng mga problema, sa kabila ng kanilang mga pagkakamali, sila'y ginamit at eventually talagang napaluwalhatian ang pangalan ng Panginoon dahil sa kanila. Nakita natin si Pedro na napakapusok, mayabang, laging nangunguna. Tapos si Andrew na malamya, hindi siya masyadong agresibo, pero mahal na mahal niya ang Panginoon. Lagi siya nasa background, hindi kailangan siya yung nasa harap. Ngunit nagamit din siya. At si Santiago, nakita natin na isa siyang ambisyoso rin at napakapusok din. At kasama ng kapatid niya na si John, sila ay merong puso ng pastor. Pag nung isang beses, merong isang bayan na hindi naniniwala kay Jesus. Sabi niya, Lord, ulanan mo na lang ng apo yan. I-barbecue na lang natin yan. Gawin mo na lang isaw yung mga yan. So, napakapusok niya. No? At ito si Santiago, dahil napakapusok, siya yung unang-unang pinatay ng mga kalaban ng Panginoon. At ang kapatid niya naman na si Juan, ang tawag sa kanila, Sons of Thunder, dahil ganun din, mapusok at bago hulmahin ng Panginoon, sila ay naghahangad ng mataas na posisyon sa kaharian. Pinadala nilang kanyang mami, sabi, Mami, punta ka kay Jesus, sabihin mo kami yung nasa kaliwat kanan. Kakahiya, mga mamas boy. At si Felipe, ito yung ating pinag-aralan last week, sigurista, sabi sa kanila ni Jesus, after 3 years ng pagpapakita ng mga mirakulo, mga katuruang makalangit, sabi ni Jesus, pag nakita nyo ako, nakita nyo na ang Ama. At anong sabi ni Felipe dun sa Last Supper? Okay naman yan, pero para sigurado lang, Lord, baka pwedeng ipakita mo sa amin yung Ama bilang pruweba. Sigurista siya, At siya din yung may hawak ng pananalapi sa pagkain. Siya yung in charge sa pagkain at sabi sa kanya ni Jesus, saan kaya tayo kukuha ng pagpakain dito? Anong sabi niya? Paano natin pakakainin yan? Wala tayong pera. So siya ay ganun ang ugali. At si Bartolome, isa naman siyang prejudice o may pagtatangi nung sinabi sa kanya ni Philip na natagpuan na natin ang Mesaya. Ang sabi niya, taga saan? Nazareth. Taga baryo. Pwede bang may manggaling na maganda dyan sa Nazareth? Yung pala siya taga Kanaan na isang talipapa lamang. So yan yung so far, yan yung mga napag-aralan natin na mga tauhan ng Panginoon. Hindi sila santo kasi may religion sinasamba yan Hinahalikan pa yung paa. Di ba? Pero hindi sila matatawag na kakaiba sa atin. Ang kakaiba, ang Panginoon na gumagamit ng mga may depekto at may pangako si Jesus na tayo kanyang gaganapin. So kung istorya nila, yun din yung istorya natin. Kaya kung ikaw ay nadi-discourage, ginagamit ng Panginoon yan para ikaw ay magkaroon ng pagnanasa na lumago at magamit niya.
So basahin po natin ang Mateo 10:1 hanggang 4, ang pagpili sa mga disipulo. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng may karamdaman. Ito ang mga pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinawag ding Pedro, si Andres na kanyang kapatid, si Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus. So ngayon pong araw na ito, matapos yung si Felipe at si Bartolome, pag-uusapan naman natin ngayon ang buhay nitong si Tomas at si Mateo. Saan po kilala muna itong si Tomas? Tomas ano? Mali. Si Tomas po kilala sa famous lechon sauce. Ay, hindi. Si Mang Tomas. Hindi ho yun. Tama kayo. Si Thomas the Doubter. Doubter. Hindi daughter, doubter. Ano sa Tagalog yung doubter? Ano? Nag-aalinlangan. Isipin mo, kawawa naman si Tomas, ano? Siya ay nabansagang si Tomas na mapag-alinlangan sa historya ng mundo. Kawawa naman siya. Mabuti na lang sa Pilipinas, iba ang pagkakilala natin kay Tomas. Okay? So, nire-research ko po yung si Tomas. Siyempre, wala pang camera noon. So, ni-research ko yung mga artist impression itong si Tomas. So, ito po yung artist. Ayan, si Tomas daw. Sabi nila, wala namang basihan yan. Pinapakita ko lang sa inyo. Huwag nyo sasambahin yan, ha? Baka mamaya dinadasalan nyo na yan. Makikita na natin dito yan, mga nakalagay sa bintana. Yan daw si Tomas. Ano? Pero ang gusto kong pakita sa inyo, yung huling picture, next. Paano ba namatay si Tomas? Yan, according to tradisyon, ano sinasabi? Kasi di ba si Tomas, sikat na sikat, doon sa kanyang pagdududa na nabuhay ngang muli ang Panginoon. At ang sabi niya, kung hindi ko mahawakan ang butas sa tagiliran, yung pinagsaksakan ng sibat, hindi ako maniniwala. Ano? Yun yung doon sa sikat na sikat, doon sa pagdududa niya at paghingi ng pruwebang iyon. At napakaangkop ng kamatayang kanyang dinanas sapagkat sabi nila, siya daw namatay sa pamamagitan din ng sibat. Siya nananalangin, siya ay naging misyonaryo doon sa, I believe, Southwest India. At may simbahan doon na tinayo na sabi ay goes all the way back to Doubting Thomas. At siya ay nananalangin at 4 na sundalo ang pumatay sa kanya sa pamamagitan ng pagtusok sa kanya ng mga sibat. So ito si Doubting Thomas, ang nag-aalinlangang si Tomas. Ngunit kung pag-aaralan mo ang kanyang buhay, hindi angkop yung nakabit sa kanyang bansag na mapag-alinlangan. Makikita mo na, kung makikita mo yung background, kung ba't niya sinabi yung mga katagang yun, makikita mo na hindi pala siya dapat mabansagang Doubting Thomas. Meron dahilan kung ba't niya sinabi yun. Makikita natin sa ating pag-aaral ngayong hapong ito, dito sa disipulong ito ni Jesus, na siya pala ay isang alagad na napakatindi ng pananampalataya at dedikasyon. Masasabi mo pang maaari sa maging bayani. Kakaiba ang dedikasyon nitong si Tomas. At hindi, kaya yun ang hirap pag pinag-aaralan natin yung Biblia na parang patsi-patsi. Minsan sabi, pag nag-aaral ka ng Biblia na hindi mo iniisa-isa, yung hindi mo siya sinisimulan sa simula, para ka nag-aaral ng telephone directory. Diba pag nag-aaral ka ng telephone directory, sinong tatawagan mo? Si Mr. Zorro, punta ka sa letter Z. Hindi mo sinisimulan mula A hanggang Z. Kaya minsan napupulot agad natin yung nasa gitna. At napulot natin dito kay Tomas, yung gitna agad, hindi natin nakita, na meron palang isang magandang dahilan kung bakit ganun yung naging reaksyon nuting sa Tomas na parang pagdududa, ngunit ito pala ay bunsog ng matinding dedikasyon sa Panginoon. At yan ang pag-aaralan natin. Marami, alam nyo na napag-aaralan ko lang, ngayon ko lang nalaman
na ganun pala ang istorya nitong si Tomas. Makita natin na karamihan ng mga disipulo sa mga napag-aralan natin, lahat sila dapat the doubting disciple, lahat naman sila nag-alinlangan. Sa maliit at malaking bagay, hindi ba? Si Felipe, kadaming nakitang mirakulo, hindi naniwala, kayang pakainin ng Panginoon yung mga, lahat sila nagduda. Hindi ko malaman na sabi itong si Tomas ang nabansagang tanging nagdududa. Sabi siguro ni Tomas pagdating sa langit, bakit ganun, Lord? Ako lang nabansagang nagdududa. Mga mas matindi pa magduda sa akin yan. Hindi ko bibigyan ng lechon sauce yung mga yan. Sige. Sapagkat lahat sila ay matapos napakaraming makitang mga miracles, pagpapabangon sa mga patay, yung pananampalataya nila mahina pa. Ikaw ba? Malakas ba yung pananampalataya mo o mahina? Kalimitan mahina, di ba? Sa dami ng napag-aralan natin, sa dami ng nakita natin, sa dami ng ating pinaniniwalaan sa Bible, pagdating ng mga mahihirap na mga sitwasyon, nasusumpungan natin na ang ating faith is very small at maraming beses tayo nagdududa. Hindi ba? Wala sumasagot Hello? Baka ako lang mahina ang faith dito Di ba? Sapagkat dyan tayo pinalalakas actually ng Panginoon. Pag nakita nating mahina yung ating faith, lalo tayong nagpupursige na magbasa ng Bible, mag-pray. Sabi ko, Lord, mahina pala yung faith ko. At sa gitna minsan ng pagdududa, dumadalas yung panalangin. At yan ang istorya ng mga disipulo. Nasabi ko nga, napakalakas na encouragement sa ating lahat na namumuhay ngayon dito sa mundo na nandito pa tayo. Punong-puno ng paghihirap at mga problema. At minsan tinatanong natin, nasaan ka, Panginoon? Parang pinabayaan mo na kami, iniwanan mo na kami. Pero kung isipin mo, alam mo, yung mga disipulo nga, ganun ang dinanas. Ganun yung pamamaraan na ginawa ng Panginoon para sila'y magamit at mapaluwalhatian ng pangalan niya. Ano pa kaya ako? Hindi pa nga yun ang Panginoong Hesus mismo. Di ba? Kung minsan pag may problema, kasi mo, bakit? Bakit ako, Lord? Bakit sa akin nangyayari niyan? Bakit hindi dito sa kapitbahay ko? Siya na lang, Lord. Bakit ako? Pero kung sasabihin mo, pero lahat ng mga disipulo, the master's men, the choice men, yung mga pinili, dumaan sa paghihirap, ibig sabihin, yun talagang pamamaraan ng Panginoon. At maluwag mong matatanggap yung dinadanas mong pagsubok. Tama ba? Yan ang natututuhan natin sa Bible na napaka makatotoo. At tandaan nyo, pag nagdala sa atin ng pagsubok ang Panginoon, pag sinubok niya ang ating pananampalataya, kalakip ng pagsubok ay ang kakayahan na magtagumpay, na magkaroon ng sapat na pananampalataya, sapat na kapayapaan. Lalapit ka lang sa Kanya. Magpe-pray. Ang mga pangyayari sa ating buhay na nagdadala sa atin ng pagdududa at pag-iisip at pagkalumo ay nagtutulak sa ating pababa, paluhod. Paluhod. At dito mo masusubukan. Pag nalampasan mo na yung problema mo, lalakas ka. It was the same for the disciples, it's the same for us. Ganun talaga Ang Panginoon nga, pinako sa krus Diyos mismo. That's the way it is. At dapat magtiwala tayo sa Panginoon. Kaya habang pinag-aaralan natin mga disipulo, ito'y maging source ng pagpapalakas ng loob sa iyo. May isang kabanata dito sa Juan. Muli, ang pangalan ni Tomas, katulad din ng mga ibang disipulo, doon sa first synoptic gospels, Matthew, Mark, Luke. Synoptic meaning synopsis, yung para siyang chronological, historical version ng ebanghelyo o ng gospel. Dito sa libro ni Juan, nandito yung mga detalye, maraming detalye ng buhay ng mga apostles. At dito nga makikita natin sa isang kabanata dito sa version ni Juan ng gospel, yung sinasabi ko sa inyo na makikita nating karakter nitong si Tomas na hindi natin inaasahan. Akala natin siya isang taong mahina at puno ng pagdududa, pero makikita natin dito sa kabanatang ito na siya pala ay isang taong punong-puno ng tapang, punong-puno ng dedikasyon, punong-puno ng pagmamahal sa Panginoon. Buong buhay niya ibibigay niya sa Panginoon. Ito yung kabanata kung saan medyo delikado na si Jesus, marami nang nagagalit sa kanya.
sapagkat kanya nang sinisita ang pagkapeke at ang pagkakamali ng mga guro ng Israel na siya ring mga pinuno nito at gusto na siyang patayin ng mga Pariseyo. At makikita natin na may reaksyon si Tomas dito sa delikadong panahon na magpapabago ng ating pagkakakilala sa Kanya. Ito yung yugto kung saan si Lazaro ay namatay at muling bubuhay ni Jesus. Ngunit para gawin ito ni Jesus, kailangan niyang bumalik sa Judea, ngunit hinahunting na sila. Sino dito nahunting na? Dati nakipag-away ako, nakipag-rumble ako sa loob ng simbahan, simbang gabi. Nag-rumble kami, taga-Kainta kami. May ginulpi kami mga taga-Taytay, Rizal. Hinahunting ako sa Taytay. Huwag niyo na ikukwento kahit kanino yun, nakaraan na yun. So nagtatago ako. Eto, hinahunting sila. At ito yung nangyari. Pagkatapos ito, sinabi niya sa kanya mga alagad ni Jesus, magbalik tayo sa Judea. Dahil nga si Lazaro ay patay na. Sumagot ang mga alagad, Guro, hindi ba't kumakailan lamang ay pinagtangkaan kayong batuhin? Stone to death. Na mga pinuno, hinahunting ka doon. Bakit pupunta na naman kayo doon? Ito yung dahilan. Nasa verse 14. Patay na si Lazaro, ngunit ako'y nagagalak dahil wala ako roon, upang kayo'y sumampalataya sa akin. Tayo na, puntahan natin siya. So sabi ng mga alagad, huwag kang babalik doon, Lord. Papatayin ka doon. Ngayon kung duwag ka, sabi mo, sige Lord, pagpe-pray na lang kita. Ikaw yan eh. Pagpe-pray ka namin, punta ka na doon. Di ba? Ito yung sinabi ni Tomas. Ito yung unang sulyap natin kung sino talaga si Tomas. Niyaya ni Tomas na tinatawag na kambal ang kanyang mga kasama. Sumama tayo sa guro. Mamamatay tayong kasama niya. Ano ibig sabihin nun? Patay kung patay. Dapat dito naging sikat itong si Tomas. Sapagkat makikita mo dito na ang pagbalik sa Jerusalem ay suicide. Ngunit, imbis na siya ay magduda, imbis na siya ay panghinaan ng loob, sa paan nagsabi, bayaan mo, yun ang gusto ni Lord, sama tayo. At kung mamamatay, mamamatay. Alam mo, ito si Tomas, makikita natin, para din si Philip, siya ay pessimistic. Pessimistic. Ano ba sa Tagalog? Yung laging inaasahan niya yung masama ang mangyayari. Pessimistic. Ano ba sa Tagalog yung pessimistic? Ha? Pessimistic, yung inaasahan mo, yung pinakamasama mangyayari. Ayun, ang Tagalog sa pessimistic ay negative. Negative. Pero sasabihin ko sa inyo, negative siya. Pero alam mo, sa akin, mas matapang ang isang taong negative. Kasi pag positibo yung tao, okay lang yan, wala. Kung naman masyado kang negative, punta tayo doon. Iiwas tayo. Okay tayo, we'll be okay. Kaya ang positibo. Matapang din yun kung pupunta. Pero pag yung negative, sinabi, mamamatay tayo, at kahit mamamatay tayo, pumunta pa rin tayo. Hindi ba mas matapang yun? That's Thomas. Siya ang pinakamatapang dun sa 12 sa kasiguraduhan na sila ay mamamatay. Kanyang inaasahan ang pinakamalalang mangyayari na may banta sa kanilang buhay. Siya ay nagsabi, sumama tayo sa Kanya, mamamatay tayong kasama niya. Wala siyang pag-aalinlangan na ibuwis ang kanyang buhay para sa Panginoon, para sumunod sa kautusan ng Panginoon. Hindi ko masasabi na ito ay isang marka ng isang mapagduda. Yung pagdududa na sinasabi natin na pagkatao nitong si Tomas. Siya ay ganap na naniniwala sa Panginoon. Ang kanyang dedikasyon, yung dedikasyon na yan, makikita natin, ang nagpakita lang yan na may katapat na ganyang klaseng walang
pagtatangkang proteksyonan yung sarili ay si John. Si John, later on si John. Makikita natin ganyan din siya kay Jesus. Si Pedro nga, kumaripas ng takbo eh. Di ba? Nung hinuli si Jesus, nagtago eh. Siya yung pinakamatapang. Sabi niya, mamamatay ako para sa inyo. Ikaw ba'y kasama niya? Hindi po. Hindi nga po. Kasama ka? Hindi nga. Ang kulit mo naman eh. Di ba? Natatandaan niyo yun? Nagalit siya 3 beses. Tumilaok yung Texas. Di ba? Tumilaok. Siya yung pinakamatapang. But not Thomas. Hindi niya maisip na siya ay mabubuhay ng wala ang Panginoong Hesus. At sinabi niya, kung patay, patay. Aba, alam mo kung tayo yung mga Kristiyano ngayon, susunod ako sa Panginoon, patay kung patay, tanggal sa trabaho kung tanggal sa trabaho, itatwa kung itatwa, basta susunod ako kay Jesus. Aba, palagay ko yung evangelism lalong lalago. Merong isang istorya, this is a story na napakasikat, ng isang hari. He is King John of Bohemia, na isa siyang bulag. Pero hari siya na matapang. At sabi niya sa kanyang mga tauhan, gusto kong sumama sa pakikidigma, espada pa. At sabi ng kanyang mga tauhan, mahal na hari, bulag ka. Bulag ka, hindi ka pwede makipagdigma. Hindi, pero yung hari, gusto niya makidigma. And this is a story of the Battle of Crécy. The blind king John of Bohemia, nagpupumilit na sumama sa gera. Kaya ang ginawa ng kanyang mga bodyguard, yung kanyang magigiting na alagad at mga knights, itinali nila yung kanilang kabayo, 2 sa kaliwa, 2 sa kanan, at itinali yung kanilang kabayo na magkakatabi para kung saan pumunta yung hari, pupunta sila. At kung patay, patay. At ito yung picture, a very famous painting of the Black Knight. This is the famous Black Knight na nakapatay sa kanya. Pero dahil sa tapang nitong si King John at saka nung kanyang mga knights, yung kanyang mga sundalo, pinarangalangan siya nitong si Black Knight na napaka galing sa gyera. At inilagay yung, mula nung nangyari yan, sa tapang at dedikasyon ni King John of Bohemia at ng kanyang mga bodyguard na binuwis ang kanilang buhay para makasama sa buhay at kamatayan ng kanilang mahal na hari. Yung bandera nitong si King John, ang dinala na nitong si Black Knight. Kalaban niya yan. Ngunit sa sobrang tapang nila at sobrang pagkakaisa nila, pinarangalan sila ng kanilang kaaway. Yan ang John. Yan ang Tomas. I will go where you go. Pupunta ako kahit saka pumunta. Alam mo sa ating pananampalataya kay Jesus ngayon, bihira ngayon yan. Yung pagka-Christian, na pag may halaga na yung pagka-Kristiyano, kay Kristo pa rin tayo. Kalimitan, kay Kristo tayo pag meron tayong benepisyong makikita. Ngunit pag ang pagiging Kristiyano ay may halaga na, tatatwa ka na ng pamilya mo, pagtatawanan ka na sa opisina at trabaho mo, apektado na yung bulsa mo, apektado na yung oras, kakayahan, ayoko na. Ito yung tinatawag na fair weather friend. Alagad ka lamang ni Jesus sa magandang panahon. Pag hindi na, wala na. That's not Thomas. Nung merong misyon na gustong gawin si Jesus na buhay ng isang patay para maging patotoo sa kanyang mga disipulo, habang ang ilang mga tao, mga disipulo ay umaatras, sabi ni Tomas, sugod sa kamatayan para sa ating panahon. He did not flinch at siya ay naging tapat. Iniisip ko ano pa ba mga ehemplo ang pwede kong gawin para sa dito sa aking isineshare sa inyo. Meron ako nakita mga istorya ng mga sundalo na namatay din, hindi para sa kanilang bansa, kundi para sa kanilang mga kasama. You know, sabi nila, yun daw mga sundalo, and this is a survey in the US military, US soldiers, kahit noong World War II pa, soldiers don't die for their country at the time of death. Yung pag namamatay, binubuwis yung buhay. Yung tumatalon sa granada, pag may nagtapo ng granada, meron mga, papakita ko sa inyo yung picture, tinatalonan yung granada. Hindi sila tumatalon sa granada sa isang
kasigurahang kamatayan para sa Amerika o para sa bansa nila. Ay, Granada, para sa Amerika. Hindi, tatalon sila doon para sa mga kasama niya. Mga kasama, may Granada, takbo kayo. People die for their friends, and that's Thomas. He wanted to die for the Lord, his master. So this is the Medal of Honor winner. Medal of Honor, ito yung pinakamataas na award sa US military. This is Sergeant Petrie. He had 3 tours in Afghanistan and I think 6 tours of duty in Iraq. Yung huling tour of duty niya, may mga kasama siya. At sila ay natambangan. At meron lumanding na granada. Tinakpan niya, imbis na tumakbo, pinatakbo niya yung kasama niya, sinugod niya yung granada, kinuha niya para ibato at sumabog sa kamay niya. Kaya kita mo yung kamay niya ay, prosthetics na. Tapos tinalian niya yung kanyang putol na kamay, kumuha siya ng M16 at hinaharangan niya yung mga kalaban habang pinatatakbo niya yung mga tao niya. This reminds me of Thomas. That's the kind of bravery na pinakita ni Thomas. Ito naman susunod na picture. This is Sergeant Cash. Isa siyang, namatay siya sa Iraq. Yung kanilang Fighting Bradley, alam niyo meron akong I collect all the pictures of those who die in Iraq and Afghanistan. Nasa computer. Every day, I have my secretary download. Ngayon ko lang sasabihin to, I think my wife hindi alam ng wife ko to. Tinitingnan ko yung mga namamatay sa gera. Kasi parang nabibigyan nila ako ng tapang. I read their stories every day. And so far, there's 6,000 men. And I read their stories. Sabi ko, itong mga to namatay para sa kanilang mga kasama. Maybe I should die for Christ. Di ba? Kasi, bakit ba tayo nandito? Para saan ba yung buhay natin? So, gusto ko nagbabasa ng mga tao na ibinuwis yung buhay nila. At kinukumpara ko yung dahilan nila. At sinasabi ko, yung ating dahilan para ibiwas ang ating buhay, mas mataas para sa Panginoong Jesus. So si Sergeant Cash, he had men nandun sila sa loob ng tangke, nasa bugan at yung gasolina sumabog at lahat sila nasusunog. Siya, pwede siyang lumabas, pero bumalik siya 5 times. Sa madaling sabi, nung pinapalis niya yung nasusunog niyang uniforme, yung pala balat niya na. He had 90% of his body burned. Pero he kept coming back. Kinukuha niya yung mga tauhan niya. Out of ang namatay ang nabuhay lang, out of lahat ng nirescue niya, isa lang. Lahat sila namatay, pati siya namatay. Why? He died for his buddies. At sana, ang naiisip ko lang, kasi nasa military din ako, pag masyado na kayo malapit sa isa't isa, magkasama kayo 24 hours a day, 7 days a week. Especially siguro in a war situation. Sobrang lapit nyo na sa isa't isa, talagang poproteksyonan nyo na yung isa't isa. So sabi nila sa mga panahon ng gera, men die not for the country but for their friends. Iniisip ko lang sana ganun tayo kalapit kay Jesus. Sa sobrang kaalaman natin sa Biblia, sa sobrang pagkakakilala natin sa Kanya. Sa sobrang pagkakaalam natin, binasa nga ni Ronnie sa Isaiah 53, that He died for us. Na sobrang kilala na natin siya, na ang takbo na ng buhay natin, talagang unti-unti na natin binibigay sa Kanya. Actually, hindi pa naginip yun eh. Yun ang utos sa atin ni Lord, na yung ating buhay should be offered to Christ because He offered His life to us. Itong huling-huli, 19 years old. 19 years old. Si Ross McGuinness. 19 years old. Nasa loob sila ng Humvee. Alam mo yung Humvee? Binato ng granada sa loob. At alam niya, lahat sila mamamatay. So, walang pag-iisip, dalawang pag-iisip, kinuha niya yung granada, ginanon niya. Sumabog sa kanya. Lahat buhay, siya lang patay. Bakit niya gagawin niya? Para sa mga kaibigan niya. That's Thomas. Sabi niya, hindi, kailangan samahan si Lord. Pupunta yan eh. Pupunta yan si Lord. Kahit sabihin niyo, papatayin ka doon, pupunta yan. Pupuntahan niya yung si Lazaro. So, pumunta na tayong lahat. Now, hindi ba dapat siya ng ala-alang matandaan natin para kay Tomas at hindi yung kanyang pagdududa. At makikita nyo mamaya na may isa pang dahilan kung bakit siya pala nagduda. May isang beses pa na makikita natin yung karakter ni Thomas at yung kanyang matinding pagmamahal sa Panginoon. Sa Juan din, 14, namamaalam na si Jesus. Makikita natin yung tindi ng kanyang pagmamahal sa kanyang Panginoon. Sabi niya,
sabi ni Jesus, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. So sabi ni Lord, aalis ako. Maghahanda ako ng lugar para sa inyo. Siyempre, sinasabi niya, punta ako sa langit. At alam na ninyo, ang daan, papunta sa pupuntahan ko. Ngayon, ang sinasabi ni Lord dito, iiwanan ko kayo. Ngayon, makikita mo dito, yung muling pagmamahal at yung pagkamalapit ni Tomas kay Jesus. Nagpanik siya. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? So ito si Tomas, ganun siya ka-close kay Jesus. Ayaw niyang maiwanan. Patay kung patay, basta kasama kita. Alam niyo, ang encouragement sa akin dito, hindi pa ako ganito. Hindi ko masasabi sa inyo na susunod ako kay Jesus. Dadive ako sa Granada kung iutos niya sa akin. Pero, ang tatandaan natin, ang istorya nitong mga disipulo na to, hindi ito istorya ng magigiting na tao. Ito istorya ng mga mahihinang tao na ginawang magiting ni Jesus. This is a story of Christ. The master's man. Kaya nga sabi sa Filipo, ang magandang gawa na sinimulan niya sa iyo, gaganapin niya. At minsan, alam mo, nakaka-discourage, di ba? I think, habang lumalago tayo bilang Kristiyano, parang lalo tayong nadi-discourage kasi parang lumalambot na yung puso natin. Gustong-gusto na natin talagang makasunod sa Panginoon. At minsan, nabibigo tayo. At napakagandang mga salaysay nito sapagkat nakikita natin na ang Panginoon pala tayo ay gaganapin at bubuuin at palalakasin ng loob tulad nito mga taong ito. Sabi ni Tomas, saan ka pupunta? Ibig sabihin, hindi niya pa naunawaan. Nakita na naman natin yung kanyang pagka-pessimistic o sa Tagalog, ang kanyang pagka-negative. Nakikita na naman natin na ano na naman sa Lord. Ba't mo kami iiwanan? Hindi niya alam, napakagandang pangako yung binibitawan ng Panginoon. Maghahanda ako ng palasyo para sa inyo. Teka, wala akong pakialam sa palasyo. Ang alam ko lang, sinasabi mo, iiwanan mo kami. Hindi namin alam. So, mabagal kasi yung isip niya eh. Ang dami ng katuruan patungkol sa kalangitan. Hindi niya naiintindihan. Yung kanyang pagka-negative ay nagpapakita ng kanyang pagkatakot at takot siya na permanenteng mapahiwalay sa kanyang Panginoon. At ito isang bagay na hindi niya malubos isiping mangyayari. Sabi niya, Lord, huwag mo kami iwanan ha. Huwag ka magsasalita ng ganyan ha. Hindi namin alam ang daan. At ngayon, mapupunta tayo kung bakit nagduda ang Tomas matapos siyang lahat na yan. Sapagkat matapos sabihin sa kanya sa Panginoon, hindi namin alam saan ka pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Lord walang iwanan. Matapos mangyari yun, ano nangyari kay Jesus? Dinakip, inaresto, namatay. So, ito ngayong si Tomas, na ibubuwis ang kanyang buhay sa Panginoon. Na ayaw maiwanan at mahiwalay sa Panginoon. Biglang namatay ang Panginoon. Ikaw ba hindi ka magiging negative? Negative na nga siya. Double negative. Positive yan. Natatandaan mo pa yung math mo. Ha? So nung pinako at inilibing ang Panginoong Hesus matapos siyang mga kabanatang yan, yung pinakakinatatakutan nitong si Tomas ay nangyari. Ang kanyang pinakamamahal na Panginoon ay wala na. Siya ay naiwanan matapos niya sabihing walang iwanan. Yang pangyayari niyan ay malala pa sa kamatayan para kay Tomas. Ang kanyang pagka-pessimistic, ang kanyang pagka-negative ay nabigyan ng hustisya. Sabi ko na eh. Sabi ko na! Pero yan ay dahil mahal na mahal niya si Lord. Pati buhay niya, ibibigay niya. Kaya nung sinabi ng mga disipulo, ito yung sitwasyon ngayon ni Tomas. Talagang sabi ko na.
Sabi ko, Lord, huwag mo ko iwanan kahit mamatay tayo. Kaya nung sinabi ngayon ng mga disipulo, nung unti-unti na nagpakita ang Panginoon na siya'y nabuhay na muli, etong si Tomas, ang reaksyon niya, siguro pambihira kayo, inaasar niyo pa ako. Siguro parang niyang sinasabi, para mong binubuhusan ng asin yung aking hapdi. Ayoko nang umasa sapagkat ako'y nabigo. Alam mo, yung mga mataas ang pag-asa, pag nabigo, mas matindi rin ang pagkabigo. Yung matinding magmahal, pag nasawi at nawala ang pagmamahal, yan ang pinaka matindi ang sakit. At yan si Tomas. Kaya nung narinig niya na bumangon mula sa patay si Jesus, dito niya sinabi, ayoko nang bigyan ng pag-asa ang aking pagka-negative na sarili kung hindi ko makikita ang kanyang kamay na ipinako. Kung hindi ko mahahawakan ang tagiliran, hindi ako maniniwala. Si Tomas, na tinawag na kambal at kabilang sa 12, sabi sa John 20, ay wala noon nang dumating si Jesus. Ito na, buhay na si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas. So yung sitwasyon ni Tomas, napaka-desperado. Hindi ako maniniwala. At muli, bungsog to ng matinding pagkabigot pagmamahal. Hanggang hindi ko nakikita at nahahawakan ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggang hindi ko na isusuot ang aking daliri sa mga sugat na iyon at sa kanyang tagiliran. Ang taong natural na negative at tumitingin lagi sa pinakamasamang mangyayari ay mahirap kumbinsihin. Pero hindi ibig sabihin wala siyang dedikasyon. Ikaw, ganyan ka rin ba? Negative? Parang mahina ang pananampalataya. Minsan dala lang yan ng iyong dedikasyon. Pero kung ikaw man ay negative, minsan mahina pa din ang palataya, ngunit nasa Panginoon ka pa rin. Parang sinasabi ni Lord, EJ, ganyan ka man, pero nasa akin ka pa rin. Ibig sabihin, akin ka talaga. Sapagkat nananatili ka sa kabila ng mga kabiguan. At lahat ng mga disipulo, ganyan sila. Nung nasabihan na nabuhay ang Panginoon, hindi rin naniwala. Si Pedro at saka si Juan, nung nasabihan sila, pumunta sila dun sa puntod, at kahit may mga ebidensya na, kasi wala dun yung katawan, anong ginawa nila? Hindi pa rin sila naniwala. Baka may naglipat lang. Sabi sa Juan 20, hindi pa nila nauunawaan na si Jesus ay kailangan muling mabuhay ayon sa kasulatan at umuwi ang mga alagad. So hindi na inisip na nangyari na pala yung resurrection. So pati si Peter at saka si John, hindi rin naniwala na nabuhay muli ang Panginoon. Nung lumabas na si Jesus sa mga 10 disipulo, at itong panahon na to, patay na si Judas, at si Tomas ay wala doon, so sa 10 lang nagpakita, ito yung nangyari. Kinagabihan ng araw ng linggo, ang mga alagad ay nagkatipon, nakasara ang mga pinto ng bahay sa kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo, kasi baka pati sila patayin. Pinatay na si Jesus. Dumating si Jesus at tumayo sa kaligtaan nila. Yung patay, nasa gitna. Kaya anong gagawin mo? Kung yung patay biglang nasa gitna, nakatayo. Hello. Kaya ang sabi ni Jesus, peace. Kapayapaan. Dapat lang kapayapaan. Kung tumayo yung patay, So sabi ng Panginoon, sumainyo ang kapayapaan, huwag kayong magpanik. Ako ito. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Wala si Tomas doon. So lahat sila. Kailangan makakita ng pruweba. Hindi lang si Tomas. Na makita nila ang Panginoon, tuwang-tuwa mga alagad, sinabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. So ang ginawa dito ni Jesus, nagpakita muna sa 10. Wala pa si Tomas. Yung 2 disipulo sa Emmaus, naglalakad matapos mamatay ang Panginoon. Ganun din. Hindi rin naniwala, nagduda rin. Naglalakad sila, nalulungkot sila. Sabi nila, matapos mailibing ang Panginoon, pauwi na sila. Siya pa naman ang inaasahan namin magpapalaya sa Israel. Hindi sila yung mabubuhay siya. Lahat sila nagduda. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito. Hindi nila alam, kausap na pala nila si Jesus.
Nang bigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin, maaga-maaga raw sila nagpunta sa libingan. At hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi na nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel, na nagsabing, si Jesus ay buhay. Hindi sila naniniwala. This is one of the 12 disciples. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at ganoon nga ang natagpuan nila. Kausap nila nito si Jesus kasi sabi niya, ba't kayo nalulungkot? Kasi namatay yung master namin. Sabi nga nila, may nakita nga. So kinukwento nila kay Jesus. Biglang nagpaalam na si Jesus na saan na pala yung kausap nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ba kayo makaunawa? Ano ba kayo? Grade 6, row 55 ba kayo? Natatanda mo elementary sa public school. Grade 6, row, ano yun? Grade 6, section. Hindi, ano ba yun? Section 12. Ibig sabihin yung, kasi yung section 1 yung pinakamatatalino, di ba? Pag ikaw section 12, ikaw yung pinakabobo. Tapos yung row 1, pinakamatalino. Yung row 10, pinakabobo. Ikaw, section 12, row 20. Bobo ka talaga. Sabi niya, hindi ba kayo makaunawa? Grade 6, section 12, row 20. Nasa labas ka na ng pinto, nasa kantin ka na. Sa dulo ka na ng school. Bakit hindi kayo makapaniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta? So, all of them were ignorant. Lahat sila nagduda. Pero sa lahat ng pagdududa na yan, tandaan nyo, si Tomas, yung handang mamatay. None of the disciples believed. Hanggang nakita nila si Jesus at nagpakita sa kanila ng butas sa kamay at sa tagiliran. At nung pangatlong araw na iyon, hinayaan pa ni Jesus ng another 8 days na si Tomas ay hindi makaalam. Ngunit, nung siya'y nagpakita muli after 8 days, talagang pinuntahan niya na si Tomas. Dahil alam niya na si Tomas ay napaka-dedicated sa kanya. Ngunit, sirang-sira ang puso. Makalipas ang 1 linggo, muling nagkatipan sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama si Tomas, nakasara ang mga pinto, ngunit nakapasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Lagi niya sinasabi, pag nagpapakita siya sa muling pagkabuhay, kapayapaan. Kasi patay siya, nabuhay eh. Peace. Peace man. At ang sinabi niya kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. At huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka. Anong sabi ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko. May kaibigan ba kay Iglesia at Jehovah? Sabi nila, hindi daw Diyos si Jesus eh. So you show them this verse. Panginoon ko at Diyos ko. And this is one of the greatest confessions ever made about Jesus Christ. At sabi ni Jesus kay Tomas, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Inubos ko yung oras ko kay Tomas. So let's skip the 1 Corinthians. Punta tayo dun sa picture. Okay, itong picture ni Tomas, siya ay pinatay dito sa Mylapore, India. Habang nagpe-pray siya ay pinagsasaksak ng sibat at siya ay inilibing doon sa malapit kung saan siya pinatay. Yung susunod na picture, siya ay, yung kanyang katawan daw, sabi sa tradisyon, ay inilipat sa Edessa, Mesopotamia at ngayon, ang sabi, naandun na sa Ortona, Italy. So makikita mo, sabi, naandyan daw yung labi ni Tomas. Naging missionary siya sa India. Teka, balik mo muna. Balik dun sa yan. So makikita mo, dun sa kanyang puntod, meron sibat. Because he's known for looking for evidence of yung tama ng sibat ni Jesus. Yung last two pictures, this is the Mar Thoma Church in India. At itong original nitong simbahan na ito, sabi nila, ito yung resulta ng
Pagiging misyonero ni Tomas sa India, doon sa pumunta na nag-preach ng gospel. Mar Thoma Church in India at naandun pa. It's an evangelical church, Orthodox. So hanggang ngayon ay naandun pa yan. Ngayon, si Matthew ay na-cover naman natin nung una, so hindi ko nahahabaan. But we have 15 minutes for Matthew. Si Matthew, ang susunod na disipulo, siya yung the tax collector. Sabi sa Matthew 9:9, makikita natin siya. Pag alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka at maglingkod ka sa akin. At ang sabi natin, yung pinagawa sa kanya ni Jesus na yun, hindi madali sapagkat siya ay may tax franchise. Yung lamesa ng maniningil ng buwis, isa lang sa isang bayan. At sasabihin ng mga Romano, bibigyan ka namin ng sundalo at mangungulekta ka, meron ka minimum collection for Rome, 10,000 pesos a day. Yung sobra sa'yo na. So siya yung pinaka-successful na business sa buong Capernaum. At pag hindi nagbigay, meron siyang sasabihin niyo dun sa sundalong Romano, balian at babalian ng Roman soldier. So siya ay pinaka-kinamumuhiang tao sa buong Israel. Naghuhut siya sa kababayan niya at ginagamit niya ang puwersa ng manunupil para gamitin niyon. At sabi natin, may dalawang klase ng maraming klase ng maniningil ng buwis. Meron yung tinatawag na gabay na pinakamataas at yung mukto. Yung gabay, hindi mo nakikita yon. Hindi garapal yun. Yung mukto, yun yung nangungulekta mismo, nag-uutos na saktan yung ayaw magbayad. Alam natin na sa dalawang klase ng maniningil ng buwis, ang pinakamalala si Mateo kasi naandun mismo siya sa lamesa. Siya yung mukto. Siya yung, kumbaga sa talagang garapalan, harapan. Pero makikita natin na sa sobrang tindi ng pagsisising ginawa niya, hindi inaalis ni Mateo doon sa sinulat niyang libro na Mateo, itong pinag-aaralan natin, yung bansag na maniningil ng buwis. Alam naman yung pastor nyo, dating manginginom ng gin. Ako yun. Pero hindi mo makikita, pag nakita, Pastor EJ, manginginom ng gin. Di ba? Hindi mo nakikita. Nilalagay nyo ba yun? Wag mo lalagay yun. Pero si Matthew, sa Bible, nakalagay, Matthew, the tax collector. Bakit? Ayaw niyang makalimutan niya at ng mga tao kung sino siya na sinagip ni Jesus. Nakikita mo yung pagpapakumbaba niya. Tulad nung sinabi ko sa inyo noon. Ang tanda na tayo lumalago sa Panginoon, yung tingin natin sa sarili natin pababa ng pababa. At ang tingin natin sa Panginoon pataas ng pataas. That's the sign. Kaya yung mga Pariseyo, ang taas-taas ng tingin nila sa kanilang sarili. At ang Panginoon, ang mga paboritong taong kanyang ginagawang ehemplo, na totoo mga nagsisi, mga prostitute, di ba? Yung mga nagsising sundalo, tax collector. Bababa ang puso. And si Matthew, napakagandang ehemplo. He still referred to himself as the tax collector. Siya ay naituturing na traidor. Kwento ng lola ko, yun daw mga makapili nung panahon ng Hapon. Buhay ka na ba nun, Brother Jess? Yun daw mga makapili, kasi yung lolo ko, napasama sa mga gerilya, at meron mga makapili, nilalagyan ng bayong, nagtuturo. At nung nalaman nila, natalo na mga Hapon, nilagay daw nila sa pagsanghan to. Maraming gerilya doon sa lugar namin. Hindi unggoy ha, yung gerilya. So ilalagay nila daw sa kawayan at kukurutin ng mga nanay, lalo yung mga na-rape, ng comfort women, at binabalatan. So yan yung comparison ko, yung kinamumuhian, mga makapili. That's Matthew. Pero siya rin yung pinakamatindi ang pagsisisi. Muhing-muhi sila na yung Jewish Talmud o yung batas nila, sabi nila, hindi kasalanan na magsinungaling sa maniningil ng buwis. Noon yan ha, ngayon kasalanan na yan. Sabi nyo, ngayon kasalanan ng hindi magsabi ng totoo sa BIR. Pero dati, pag nagsinungaling ka sa BIR, sa maniningil ng buwis, hindi kasalanan yun kasi nga, manloloko sila, extortioner sila. Sila ay mga sinungaling, kaya hindi sila pwedeng maging testigo
sa hukuman. Hindi ka pwedeng tumawag ng testigo na tax collector si Matthew. Kasi napakasinungaling nila. Bawal silang pumunta sa templo, sa simbahan, at sa mga synagogue. Hindi sila pwedeng pumasok. Kaya yung parable of the tax collector na lagi kong kinukwento sa inyo, in Luke 18, di ba, yung may dalawang lalaking pumasok, yung isa ay Pariseo, di ba, na ako'y nag-aayuno. Alam niyo yung storya na yon? O tulog kayo nun? Sinong gising nung kinukwento ko yun? Tapos yung isa sabi, samantalang yung maniningil ng buwis ay, kaya hindi nagpapakita yun kasi bawal siyang pumasok. Bawal siyang pumasok. Hindi lang nahihiya kundi he was not allowed to enter. Pero parang gustong-gusto niya na nare-remind, gusto niya yung description na maniningil ng buhay. Alam mo, aaminin ako sa inyo. Ako gusto ko rin yung description ko eh. Si EJ na dating manginginom. May nasabihan nga ako eh. Alam na namin. Lagi mo sinasabi, parang halos pinagyayabang mo na dati kang lasenggo. Hindi ko pinagyayabang yun. Talagang I'm just so grateful to God. So, medyo naiintindihan ko tong si Mateo. He felt so unworthy. Di ba lahat naman tayo dapat ganun? Ikaw ba, ano kang dati? Si Pedro, na dating babaero. Si Juan, na dating babae. Yan yung mga dati. Ngunit ngayon, iba na tayo. Kaya pag nag-share ka ng testimony mo, naiiyak ka eh. Kasi, wow, hindi ko akalain na pinulot ako ng Panginoon at ngayon ay ginagamit. That's Matthew. Makikita natin na matindi ang kanyang pananampalataya sapagkat nung iniwan niya yung tax table, na may nakapila doon, hindi ka lang makakabalik doon. Hindi katulad ng mga fishermen, nung iniwanan nila yung trabaho, nung tinawag sila ni Jesus, follow me. Nung namatay si Jesus, nagbalikan eh. Di ba yung mga mangingisda, sila Pedro, nakabalik sila eh. Si Mateo hindi na nakabalik. So yan yung dedikasyon. At muli, ba't natin pinag-uusapan to? You must see yourself in this man. Dapat makita natin, yan yung pattern na hinahanap sa atin ng Panginoon. May kahinaan, ngunit nahuhulma at nagagamit. Itong si Mateo, kung babasahin mo, talagang yung kanyang pagpapakumbaba, yung kanyang humility, ay makikita mo kahit sa kanyang sinulat. Kahit sa kanyang librong isinulat, itong Mateo, hindi mo makikita na bida siya. He was faceless and voiceless. Hindi mo makikita na nagsasalita siya at kino-quote niya yung sarili niya. Wala. Hindi siya nagtanong, hindi siya nagkomentaryo, hindi siya nagbigay ng opinion. Nagsalaysay lang siya. Siguro, parang yung, may mga kilala ba kayo nun? May kilala ako, mamamatay tao, si Tatay Dodong. Mamamatay tao siya. Kasama ko siya dati. He was in jail for like 30 years. Kasama ko siya dati na nag-evangelize dito sa street ministry namin noong 1990s. Nagpipreach kami sa mga taong kalye. Tahimik na tahimik. Talagang napaka-humble. Pero nakakatakot. Tahimik. Kasi sabi niya, kahit ano gagawin ko, Pastor EJ, nagpapasalamat lang ako sa Panginoon na akong mamamatay tao ay nagamit. That is Matthew. Ang tawag sa kanya, he's the silent disciple. Sapagkat pakiramdam niya, hindi siya karapat-dapat na magsalita ng kahit ano. Magkukwento na lang ako. Susulat ko na lang obserbasyon ko sa Matthew na ating pinag-aaralan niyo. Pero hindi na kailangan sabihin kung ano yung aking opinion. Hindi siya nagsabi, siya ay tahimik, walang pangyayari sa kanyang buhay na mapapag-aralan natin. Hanggang inutusan siya ng banal na Espiritu Santo na pumulot ng ballpen o ng panulat at isulat ang 28 kapitulo ng libro ng Mateo na nagpapakita ng pinagmulan ng hari, ang kanyang lakas, ang kanyang gloria, at ang kanyang pagiging hari ng hari. Si Mateo ay nagbigay ng quotation o ng katuruan mula sa Old Testament. Walang kasing dami ng, kahit pagsamasamahin mo yung tatlong sumulat ng ibang gospel, Matthew, Mark, Luke, John, mas marami pa rin yung quotation ni Mateo sa Old Testament. Ibig sabihin, maalam si Mateo.
Hindi natin alam kung nag-aral siya, nung na-convert na siya, o meron siyang background ng Old Testament. Pero yung theological knowledge ni Matthew ay pinakamarami kung ihahambing mo dun sa 3 pang sumulat ng Ebanghelyo. Pag pinagsama-sama mo Matthew, Mark, Luke dyan, mas kaunti pa yung Old Testament learning compared to the book of Matthew. At siya ay kumukuha ng katuruan mula sa the law, the prophets, or in the prophetic books, at yung hagiographa. So, he had biblical knowledge. So, ibig sabihin, itong si Mateo nag-aral. Sabi nga sa Roma 10:17, kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ito yung pagkagutom sa salita ng Diyos. Yung mga pinulot sa putik, ng katulad ng marami sa atin. Siguro kaya tayo nag-aaral kasi uhaw na uhaw tayo sa kabutihan. Hindi tayo dahil sa banal na katulad ng Pariseo. Kasi paano iisip mo? I want to change. At makikita din natin na sa lahat ng mga disipulo, matapos tawagin ni Jesus, si Mateo nagpakita ng matinding pagmamahal sa mga hindi nakakakilala si Jesus. Kasi nung tinawag si Jesus, anong ginawa niya? Tinawag niya yung kanyang mga dating kaibigan sa dati niyang gawain. At hindi niya sinabi sa Biblia sa Mateo na siya pala nag-sponsor nung banquet na yon. Muli, mababa niya. Ako, si Mateo ay nagpa-party. Hindi, sinabi niya. Tinawag nila at pinakilala kay Jesus ang mga tax collector, mga prostitute. So meron siyang matinding kagustuhan na ma-share ang kanyang natanggap na kapatawaran. Ngayon, tapos na tayo, no? Sana may natutuhan kayo dito. Sapagkat, ang tingin ko talaga, ang intensyon kung bakit natin pinag-aaralan itong mga pangalang ito, ay unang-una para mabigyang paluwalhati ang pangalan ni Jesus. Na mabuti na lang, chose the weak things of this world to confound the wise. Pinili niya yung mga mahihina nito mga sa mundong ito upang hindi makapagmalaki ang mga matataas na tao. Mga mangingisda, maniningil ng buwis. Tayo yan di ba? Gumagamit din siya minsan ng mga mukha artista, pero bihirang-bihira yan. Very rare. Salamat sa inyong pagtawa sa hindi nakakatawang. But, siguro si Mateo, ganun na lang ang pagmamahal niya sa mga kapwa niya maniningil ng buwis, ganun na lamang ang kagustuhan niyang mapaluwalhatian ang pangalan ni Jesus lamang at matawag ang mga prostitute at ang mga naliligaw na binuksan niya ang kanyang bahay, parang si Zacchaeus. Kasi matindi yung mga pinulot sa putik. Pero alam mo, hindi ka lang kailangan maging tax collector at lasenggo Kasi lahat naman tayo, pinulot sa putik. Lahat tayo makasalanan. Di ba? Kaya lang, ang delikado yung mga tao na makasalanan, pero hindi nila alam na sila yung makasalanan. Kaya, pag-pray mo na sana habang lumalago ka bilang Kristiyano, malaman mo kung saan tayo pinulot. At magdulot siya na isang gasolina upang itulak ka na lalong hanapin at mahalin na iyong Panginoon. Sabi sa Lucas 7:41-43, may isang istorya na nagpapakita ng ganyang pag-uugali. May 2 taong umuutang sa isang nagpahiram ng pera, 500 salaping pilak ang inutang ng isa at 50 salaping pilak naman ang sa ikalawa. Nang hindi sila makapagbayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, sino kaya sa kanilang higit na magmamahal sa pinagkakautangan? Pinapakita dito, bakit yung puso ni Mateo, ba't yung puso natin, matindi ang pagmamahal sa Panginoon. 2 umutang, isa malaki inutang, isa maliit, parehong pinatawad. Sinong mas matindi ang pagmamahal sa nagkakautang? Sa palagay ko po, sabi ni Simon, yung pinatawad ng mas malaking utang ang mas magmamahal. Kung alam mo na matindi ang pinatawad sa iyo ng Panginoon, mas mamahalin mo siya. Pero kung sa tingin mo ang pinatawad sa iyo ay kaunti o wala, tulad ng mga Pariseo, you will not love Jesus. Kaya tayo sumusunod kay Jesus, hindi dahil sa mapapala natin sa Kanya, ngunit dahil sa Kanyang ginawa para sa atin. At sabi niya, sinasabi ko sa inyo, malaki ang Kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa Kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti na rin lamang ang nadaramang pagmamahal.
That's Matthew. Let's pray. Lord, we thank you for this man. Yung iba sa amin, Lord, nanghihina na, and we just thank you, Lord, dito sa napakatotoong mga salaysay sa Bible ng aming mga nauna ng mga kasama sa pananampalataya ay dumaan din sa mga pagsubok na nagpapalakas sa kanila. Ngunit ang amin natatandaan ay isang Panginoon na dumaan din sa paghihirap, nauna na sa amin. Kaya ito amin dinadanas. Hindi pa nga kami dumadanak ng dugo. Turuan niyo kami maging matapat. Turuan niyo kami, Panginoon, na saliksikin ang banal na kasulatan upang kami magkaroon ng reaksyon na nakalugod-lugod sa inyo. Tulungan mo kami, Panginoon. Nagpapakumbaba kami. Salamat at sinagap mo ang bawat isa sa amin, sa aming mga kasalanan. Kung di mo kami sinagip, hanggang ngayon, Lord, nandun pa kami. And every day, Lord, na nagkakamali pa rin kami, himingi kami ng tawad at ito'y maging paalala sa amin na kami pinatawad na at pinapatawad pa. Magkaroon din kami ng kagustuhan na malaman ng iba na may tagapagligtas na nagmamahal sa amin at sa kanila. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay nagsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.